po is may ilaw pala doon sa kwarto. So parang it seemed like a matter of choice when they conducted the press conferences in the dark. So mukhang sila po yung pumili na patayin po yung ilaw doon sa press con. Tao ng OVP ang nakalapit, noon nga pong nakakarinig tayo ng, although hindi pa natin confirm nung umpisa, na nahihirapan daw huminga si Atty. Lopez. So ang mga tao ho doon, tao ng OVP at hindi po yung security natin. Po sigurong dahilan para matakot sila na papasukin sila ng mga sarili nilang tao doon po sa loob ng kwarto. Po, ma'am. Good evening. Ayan. Pwede po tayo magbukas. Nakakalmado po ng sitwasyon. Nagtanong pa nga po si ma'am, baka po gusto niyong mag-robe. So, ibig sabihin po, iniisip pa po nung nag-deliver ng order, yung sitwasyon ba, kung kailangan niya magtakip, kung nakapajamas nga po talaga siya, Mr. Chair. So, nung pumasok na sila sa loob, nandun po yata yung pag-surrender nung cellphone. Po, inabot po ni Yusek Lopez doon po sa personnel, tapos inabot niya pa doon sa staff. Kita natin, wala namang escalation po, hindi ninakaw, it wasn't forcibly taken from them. The fact that they were able to stage a full-blown press conference all throughout that time, they seem to have access to devices, either laptops or cellphone. Nandun na yung ambulansya, pero si Yusek Lopez, nagpe-press con. So parang kung merong immediate medical emergency, siguro she wouldn't be in the state to actually conduct a press conference. Ambulansya po ng Diliman doctors yung dumating. And wala naman nung sanang problemang makapasok yon. First, kung talagang confirm na merong medical emergency. But then again, vehicle ho yun na hindi organic sa House of Representatives. So it has to be approved by the Secretary General. Hindi pa po namin alam dahil wala ho tayong tao doon sa kwarto ni Atty. Lopez kung talagang legit yung nararamdaman, yung reklamo. So, at nung makumpirma nga ho natin na meron talagang medical emergency, yung doktor po ang pinapasok natin. Yung doktor na nasa loob ng ambulansya para ho ma-check si Atty. Lopez. So, Mr. Chair, base po sa sinasabi ni Saa, tumawag sila ng ambulansya ng alauna ng madaling araw kahit walang medical emergency. So, 2:30 na po ng madaling araw nung nagkaroon ng tunay na request para po, dahil meron na daw pong sinasabing medical emergency. At In fact, hindi po tayo nagkulang doon. No? May medical team naka-standby doon. Morning, noontime, and afternoon, late afternoon, mini-measure yung vitals niya. But there was a point in time, ayaw niya nang magpa-measure. Gusto niya daw, doktor niya. May katotohanan kaya ang mga ito? Let's watch the full highlights.